Hi, Shane TV here and welcome to my YouTube channel. So for today's video guys, magtuturo ako ng information about sa pagkakaroon ng agency sa Bigo Live at ano ba yung disadvantage nun ng may agency at walang agency. So marami kasi nagtatanong guys about dun sa pagkakaroon ng agency sa Bigo Live. So ngayon, didiscuss ko sa inyo yung mga basic na information about ano yung pagkakaiba nila, ano yung ano yung advantage and disadvantages. So una, ito napaka-importante to guys kasi sa mundo ng Bigo is napakalawak na ito. Napakalawak ng scope nila. So kumbaga dito, kailangan mong maging wise, syempre. And isa sa mga pwede mong pagkakatiwalaan is yung mga agency talaga and agency managers talaga. Okay? So, ngayon, i-share ko sa inyo to and unang tips na pwede kong i-share sa inyo sa pagkakaroon ng agency is una, may mag-guide sa'yo. Okay? So, bakit kailangan nung may mag-guide sa'yo? Of course, kasi para magawa mo ng tama and alam mo kung ano yung ginagawa mo bilang isang Bigo user or isang Bigo host o isang baguhan sa Bigo, di ba? So, kailangan mo nang may nag-guide sa'yo. Para kailangan may nagtuturo, di ba? And, number 2, may mga sasagot sa bawat tanong mo ng sakto. Ibig sabihin, kung ano yung information na sakto na gusto mong malaman is masasagot yun sa'yo. And, meron yung kalakip na na tawag dito, information from Bigo, di ba? So, hindi naman yun nanggagaling yung sa amin mismo yung information na yun, kundi meron din kaming pinagkukunan na source. And walang iba kundi sa Bigo din galing, syempre. So, yun yung number 2, may mga sasagot sa bawat tanong mo ng sakto. Okay? Number 3, kapag may agency ka, is may magsusupport sa'yo. Okay? So, kapag nagla-live ka, lagi merong mga tao or meron kang ka-agency na makakasama mo habang nagla-live ka. Meron kang agency managers na nagbibigay-bigay sa'yo ng support na habang nagla-live ka, habang nagsisimula ka sa pagla-live mo. Number 4 is may mag-a-unban sa'yo if naban ka. Ban? Okay, so kung gusto nyong malaman guys yung about sa ban, gagawa ako ng separate video doon sa bakit nababan yung isang Bigo host or Bigo user. And doon sasabihin ko sa inyo, itatakal natin yung mga bawal dito sa Bigo. Okay? Yun nga, mga bawal. So kapag nalabag yung mga community guidelines ni Bigo, so nagkakaroon ng tinatawag na banning. Okay? So number 5, ito yung maganda dito kasi kapag may agency ka at isa kang official host, is entitled ka sa mga Bigo rewards. Di ba? So, meron, hindi lang siya more on live ka lang ng live, tapos wala lang, di ba? So, maliban sa sa may mga nagbibigay-bigay sa iyo sa pag habang nagla-live ka. Ayan, kumbaga, meron ka pang mga incentives na matatanggap. Entitled ka sa mga Bigo rewards. And especially sa sahod mo, di ba? So, kung gusto niyo malaman yan, so pwede kayong bumisita sa page namin. Okay, and pwede nyo kaming i-message doon, may magsasagot sa inyo about dyan sa sahod na yan. So, ipapaliwanag namin kung paano yan. And, yun yung 5 bagay na advantages na muna na isi-share ko sa inyo about sa pagkakaroon ng agency. Puntahan naman natin ngayon yung disadvantages ng walang agency. Okay. Number 1, walang mag-guide sa'yo. Syempre, wala kang agency. So, hindi mo papansinin yung mga lumalapit sa yung agency managers, admins. Hindi mo papansinin doon habang nagko-comment sila. So, kapag yan hindi mo pinapansin, so syempre, darating din yung sa point na aalis din sila kasi hindi mo din pinapansin naman. So, parang hindi ka din interesado. So, yun, walang mag-guide sa'yo. And in the end of the day, parang masasabihin mo lang sa sarili mo, ay, parang wala din naman pala nangyayari. Okay? So, ganun yung magiging ending nun. So, yun yung unang disadvantages ng walang agency, ha? Okay. Pangalawa, walang makakasagot sa bawat tanong mo ng sakto. Diba? Kasi,
wala ring managers na, or walang agency manager na sasagot sa'yo. Kasi nga, hindi mo pinansin. Okay? Hindi mo pinansin yun. Yung mga admins na nagko-comment sa baba kapag nagla-live ka, kung magtatanong yan kung may agency ka na ba. Pangatlo is, wala ding mag-a-unban sa'yo if naban ka, di ba? So, yun yung mahirap. Kasi pagka medyo malala yung ban na naging, or yung case ng ban mo, pagka-ban mo, ay maaring sasabihin mo, naban na ako, hindi ko alam kung paano gagawin to, paano to aalisin, paano ko magagamit ulit. Then, ang ending, gagawa ka ng panibagong account, and then, ganun din naman ang mangyayari if nalibag mo na naman yung community guidelines ni Bigo. Di ba? So, sayang yung effort, and then, in the end of the day, sasabihin mo, useless pa rin. Hindi mo hindi ka naging satisfied doon sa experience mo. Kasi bakit ka nababan? Okay? So, tandaan natin guys, yun, walang mag-unban sa'yo, I mean. And number 4, hindi ka rin entitled sa mga Bigo rewards and official events ni Bigo. Especially, yung sahod mo, wala din yung kagaya ng mga official host dito sa Bigo. Okay? So, kapag ka-interesado ka sa mga malaman about sa sahod, kung ano yung mga rewards na yan, so, bisitahin mo lang yung page namin. And yun nga, hindi ka entitled sa mga Bigo rewards. Kahit ba may nagbibigay sa akin, Kuya Shane? Yes, kahit may mga nagbibigay sa'yo, hindi ka pa rin entitled dun. And kahit ilang buwan ka na sa Bigo, kapag ka hindi ka official host or wala kang agency, hindi ka makakasali doon sa tinatawag na PK event dito sa Bigo. Okay? So, pwede kang mag-PK pero sa mga kakilala mo lang, pero wala ding rewards yun. Wala kang rewards na matatanggap doon. Maring may magbigay sa iyo ng gift. Yes, magkakaroon ka nun. Pero, iba pa rin. Iba pa rin yan sa pagkakaroon ng merong agency ka. Di ba? Malaki pa rin ang pagkakaiba nilang dalawa. Hanggang dito na lamang guys yung tips na ibibigay ko sa inyo. So, tune for more guys kasi marami pa akong ibibigay sa inyong tips. I-share na knowledge about Bigo Live. And kung paano pa tayo lalong mag-grow at kung paano natin gagamitin si Bigo para makadagdag sa pang-araw-araw natin. Yan, maraming salamat guys. So don't forget to subscribe and comment down below kung may mga tanong kayo. And pwede nyo rin bisitahin yung aming page. Ilalagay ko yung link sa description box or sa comment section. Ipipin ko doon. And message nyo po kami. And maraming salamat sa inyong panonood and stay tuned. Stay safe, and mag-ingat po kayo palagi. God bless.